Si Blanche Monnier ay pinanganak sa France noong March 1, 1849. At sa taglay niyang kagandahan, marami ang nanligaw sa kanya. Ang kanyang pamilya ay mayaman at iginagalang sa kanilang lugar. Noong 1876, sa edad na 27, siya ay nagdesisyon na magpakasal sa matandang abogado. Ang kanyang pagpapakasal ay hinadlangan ng kanyang ina at sinabihan siya na kahit kailanman ay hindi siya pwedeng magpakasal sa sinuman na walang pera. Nag-away si Blanche at ang kanyang ina at sinabihan din siya nito na hinding-hindi na niya makikita kailanman ang lalaki na gusto nitong pakasalan. Isang gabi, ang kapatid ni Blanche na lalaki at ang kanyang ina ay pinagplanuhan siyang ikulong sa kanilang attic. At dito nga ay sinaraduhan siya ng pinto at ikinulong si Blanche sa loob ng attic. Nagmakaawa si Blanche sa kanyang ina na palayain siya nito. Pero ang kanyang ina ay sinabi sa kanya na palalayain lamang siya kapag hindi na nito tinuloy ang kanyang pagpapakasal. At pilit pa rin ni Blanche na ipinaglaban ang kanyang nararamdaman hanggang sa tuluyan na siyang ikinulong ng kanyang ina sa loob ng attic. Noong 1885, namatay ang lalaki at walang kaalam-alam si Blanche dahil nasa loob siya ng attic. Lumipas ang maraming taon na si Blanche ay nakakulong sa attic at walang nakakaalam dito. Noong 1901, nakatanggap ang mga pulis sa lugar nila ng isang sulat tungkol sa kaso ni Blanche. Ang taong sumulat sa mga pulis ay hindi na nagpakilala pero isinalaysay niya rito na may babaeng matagal nang nakakulong sa attic. At hindi naniniwala ang mga pulis dahil kilala ang pamilya ni Blanche na respetado at mga mayayamang tao. At mayroong isang pulis na naintriga sa kaso ni Blanche at nagpadala ng mga officers sa bahay nito. Dumating ang mga police officers sa bahay ni Blanche, madaming beses nilang kinakatok ang pintuan nito, ngunit walang nagbubukas sa kanila ng pintuan. At dumungaw sila sa bintana at nakita nila na mayroong matandang babae at mayroong tao dito dahil gumagalaw ang kortina mula sa bintana. At ang matandang babae na nakita nila mula sa bintana ay ang nanay ni Blanche. Kaya't nagpasya ang mga police officers na sirain ang pintuan at halughugin ang buong bahay nila Blanche. Pagpasok nila sa loob ng bahay, naamoy nila na mayroong mabahong nangangamoy mula sa kanilang attic. At nagtataka sila sa mabahong nangangamoy mula sa attic kaya't binuksan nila ito. At nang pagbukas ng mga police officers ay nakita nila ang butot balat na babae na walang damit. At ang butot balat na babae ay natukoy na si Blanche Monnier. Hindi makapaniwala ang mga police officers sa nakita nila. Ang attic ay punong-puno ng ipis at daga at pati na mga bulok na pagkain. At sa loob nga ng 2 dekada na pagkakakulong ni Blanche, ni hindi man lang nito naranasan ang sikat ng araw. At habang nire-rescue nila si Blanche, kinailangan ng mga police officers na balutin ito ng kumot para protektahan mula sa araw. Nahirapan ng matindi si Blanche sa sikat ng araw kaya nagmadali ang mga police officers na dalhin siya sa hospital. Si Blanche ay wala sa sarili at takot na takot. At ang matandang babae na nakita nila sa bintana ay ang nanay ni Blanche na si Madame Louise. Inaresto ng mga police officers ang nanay ni Blanche pati na ang kapatid nito na si Marcel. Kumalat ang balita sa kanilang village at maraming tao ang nagalit kay Louise. Maraming tao ang nagpuntahan sa bahay ni Blanche at pinutakti nila si Louise at galit na galit ang mga tao sa kanya. At makalipas ang 2 linggo ay namatay si Madame Louise sa heart attack. At nang madala na nga si Blanche sa hospital ay pinaliguan nila ito at dinamitan. At dito rin ay na-diagnose si Blanche na mayroong sakit na schizophrenia at anorexia. At sa sobrang kapayatan ni Blanche at ang pagsusuri ng doktor sa kanya, siya ay umabot lamang ng 25 kilos. Sa matagal na pagkakakulong niya sa attic ay nagkaroon siya ng matinding karamdaman sa utak kaya dinala siya sa mental hospital. Hindi rin nagtagal ay binawian si Blanche ng buhay sa mental hospital noong October 13, 1913. Kung bago ka lamang sa channel ko, huwag na huwag kakalimutang mag-subscribe, like, and comment. Thank you for watching, everyone!